Hi everyone, this is your host. My name is Waray. Na-miss ko kayo. Matagal-tagal din tayo hindi nagkita-kita dito sa aking recording. Nakita nyo sa screen ng ating vlog na ito, yung pagbulusok ng tubig, no? Hindi ko alam kung sa Typhoon Tino ba ito na nakita natin sa screen kasi ano siya, tuloy-tuloy yung pagbulusok ng tubig, no? Para kasing, dito kasi, alam nyo guys, hindi lang naman sa Pilipinas nangyayari yung mga pagbaha. Kasi kanina dito, we're watching TV with Senyora Asun, yung aking inaalaga ang matanda. Grabe din ang Badajoz, yung Badajoz na lugar dito sa Spain. Halos ganito rin sa nangyari sa Cebu. Talagang nagkarambola din yung sasakyan. Iba pa yung Dana yung nangyari last year sa Valencia sa Spain. Yung nangyari sa Valencia sa Spain is parang ganito. Ito mismo na nangyari ngayon sa Cebu. Yung amount of water na tumaas siya ng tumaas hanggang roof yung mga tao na nag-aantay ng rescue dito sa Dana speaking last year sa nangyari sa Dana, Valencia, Spain. So, itong nasa screen natin, ewan ko kung ito sa Cebu ito kasi nakita ko lang to sa Facebook sa isang kaibigan natin na Waray na taga Tacloban pero nandito sa Europe, sa UK. So, itong mga to, kasama na talaga ito sa calendar year natin na every time pag bear month, sunod-sunod na talaga yung mga pagbagyo, pagbaha, pag-ulan sa atin. Pero naaano nyo ba, nai-imagine nyo kung magto-throwback tayo sa mga previous years, paunti-unti lang yung halos konti lang yung damage, konti lang yung pagbaha. Pero yearly, hindi siya nawawala sa calendar year natin kasi parte na yan talaga ng ating panahon yung pagkakaroon ng ganitong mga pagsalanta ng pagbaha. So, ang effect lang every year is palaki ng palaki o pataas ng pataas yung volume ng tubig na bumubuhos at bumabaha sa bawat apektadong lugar. Ano ang nito sa atin? Ano yung lesson nito sa atin? Una, sa individual sa atin, sa individual muna tayo. Sa individual na effect nito sa atin at syempre yung trauma. Of course, ang iba ay bumibigay, hindi nila nakakayanan i-handle itong mga ganitong problema kasi hindi naman lahat ng mga Pilipino ay matibay sa pagtanggap ng ganitong mga disaster, no? At sa komunidad natin, syempre, ang effect nito ay yung pagkakaroon ng looting dahil minsan kapag ganitong tumatama itong mga malalakas na bagyo, lindol, nagkakawalaan tayo ng nagkakaubusan tayo ng mga pagkain. So, ang community effect ay kanya-kanya tayong nakaw o agawan, no? Pag bumuli tayo o pumunta tayo sa mga natitirang establishment, lalo na sa mga supermarket, ang iba ay talagang looting ang ginagawa. Agawan, nakawan, at wala nang naiisip na maganda para sa mga kapitbahay o sa mga establishment o nagmamay-ari ng establishment, kundi ang nakawan dahil gusto na natin magpasiguro na hindi tayo magutom. At sa bansa natin, syempre, ang malaking epekto nito, tulad ng nabasa ko kanina na statement ni Claire Castro, kung hindi yun fake na quote card, ay wala pa daw tumatawag na foreign countries mag-offer ng tulong. So malaki ang impact nito sa atin. Malaking problema sa ating bansa, sa bawat municipality, sa bawat barangay at sa pamilya at sa individual. Kaya
ang mga ganitong sakuna ay nagbibigay din ito ng leksyon sa atin. Una, sa individual lesson, kailangan natin pagtibayin yung ating koneksyon sa Diyos. Na itong mga ganitong klasing mga calamity ay paalala sa atin na dapat hindi tayo nagde-disconnect ng ating communication kay Lord. Dito ay libre ang text, libre ang tawag, libre ang magsumbong, libre ang maglabas ng kanyang mga stress at mga kabigatan dito sa sinasabi kong Diyos na kailanman hindi nagbabago ng kanyang pagmamahal sa bawat isa. So sa pamilya, kailangan gawin na natin yung pagkakaisa, yung hindi kanya-kanya, yung ang iba busy sa cellphone, yung iba busy sa party, yung iba busy sa gimmick, yung iba busy sa mga sugal o sa mga pinagbabawal na gamot. Ito ay paalala sa atin na baguhin na natin yung mga lumang buhay natin at baguhin na natin yung ating mga gawaing masama. Masama dahil wala tayong pagkakaisa sa pamilya. Ibalik natin yung dating mga sinaunang tradisyon ng pamilya na at 6 o'clock, hindi ka kakain kapag di ka magdasal o kapag nahuli ka sa dasal sa pamilya. Yung maliit pa ako, dahil probinsyana, no? Walang TV, walang radio, mahirap ang buhay. Kaya ang libangan ng mga bata doon sa probinsya ay sumama sa mga matatanda para magbahay-bahay, para magrosaryo, magnovena. At napakaswerte ko dahil isa ako doon sa batang nahubog sa ganong klaseng tradisyon. So ngayon wala na yan. Kaya yan ang hinahanap sa atin ng Diyos, na kailangan ibalik natin yung connection natin sa Kanya. Huwag natin i-disconnect yung ating communication line dahil libre ito, hindi tayo nagbabayad ng monthly na connection fee para lang makipag-communicate tayo sa Diyos. Importante ito kasi tingnan, nakikita ba natin, ang dami nang nangyayari kahit saan. Kahit dito sa Spain, mayamang bansa sila pero umaangal din sila, no? Umaangal din sila sa mga ganitong mga pagtama ng mga kalamidad kasi hindi naman lahat ng panahon ay hindi maubos ang pera nila. So ano ang reminders nito sa atin? Kailangan natin ibalik ang ating tiwala sa Diyos, magbalik loob tayong lahat, magpatawad, magrepent, at higit sa lahat, maging busy tayo sa pag-alam ng mga salita ng ating Diyos. Wala pong mawawala sa atin. Ang iba sa inyo dito na manonood, maaaring sabihin ang korne-korne ko. Ang korne-korne kasi pinag-uusapan ng Diyos. Dahil yan tayo. Yan tayo. Kapag ang isa sa atin ay sasalita tungkol sa Diyos, nagiging tayo, inaatake tayo ng mga bashers. Tinatawag na tayo na korne, tinatawag tayo na Santa Santita. 'Di ba? Okay lang 'yon. Ang importante ay ipakita natin na sincere tayo sa pagbabalik loob sa ating Ama. Sa isa pang isa pang paalala sa ating bansa, sa ating mga leader na halal. Mulat ito sa kanilang mga kaisipan na tama na yung inyong pagnanakaw dahil kapag hindi kayo tumigil sa pagnanakaw, ay ganito talaga ang mangyayari sa atin. Lahat tayo ay malulubog sa baha. Malulubog sa kahirapan, malulubog sa lahat. Siyempre, pag bumaha, wala tayong trabaho. Pag walang trabaho, wala tayong makain. Kaya panahon na para baguhin na natin ang ating mga lumang buhay at palitan na natin ito ng panibagong buhay. Ang panibagong buhay na puno ng pag-asa, puno ng pananampalataya, puno ng pagtitiwala at puno ng pagdarasal. Para lahat tayo ay maging kasakasama ng ating Diyos kung siya ay babalik. Dahil naniniwala ako na malapit na bumalik ang anak ng Ama sa langit o ang Diyos.
Hindi para magpapako muli siya sa krus, kundi babalik siya to judge us. Tapos na siya sa kanyang pagtubos sa ating mga kasalanan. Ngayon, kailangan niya na bumalik para sa pagbibigay ng judgment sa bawat isa sa atin. Kaya paalala sa ating gobyerno na sana mahabag naman kayo. Tama na yung pagnanakaw ninyo. Tingnan nyo ito ngayon, ang ating mga nasalanta sa bagyo. Dapat yung inyong mga nanakaw, yung mga air assets ninyo, dapat ibenta nyo yan at itulong ninyo dito sa mga nasalanta ng bagyo dahil may ambag kayo dyan kung bakit tayo masyadong napuruhan. Dahil hindi nyo inilagay sa tama ang mga pondo na para sana sa flood control. Hindi man maiwasan ang pagbaha kung nailagay lang sana sa tama ng ang pondo ng bayan para sa construction ng flood control, ay hindi ganito kalaki ang damage at ang mga casualty na nawala sa ating mga kababayan. Tulad ng isang ama kanina na naghihinagpis na 10 sa kanyang mga kaanak ay nawala. Iniwan siya mag-isa. Alam mo, yung napanood ko yun, gusto ko siyang damayan, gusto ko siyang yakapin, gusto ko siyang kausapin, gusto kong bigyan ng mga wisdom, pag-asa, na kahit nag-iisa ka na lang na naiwan dito sa mundo, magpasalamat ka pa rin. Dahil binibigyan ka pa ng Diyos, binibigyan pa tayo ng Diyos ng oras para pagsikapan natin yung ating mga buhay dito sa mundo, at pagdating ng panahon na kung tayo man ay kukunin na ng Ama sa Langit, ay meron tayong kaginhawaan at buhay na walang hanggan. Nalulungkot tayo dahil tingnan nyo itong sa kabila nitong mga kalamidad na nangyari, magkakaroon pa ng mga rally na alam ko hindi ito makakaganda, hindi makakabuti, dahil wala nang magtitiwala sa atin ng mga foreign investors, dahil makikita na naman na ang mga tao ay nasa kalsada. Nagkakagulo, nagkakagulo, dahil ito naman ay peaceful rally, pero hindi magandang pangitain para sa mga foreign investors na ang tao ay lalabas sa kalsada para iprotesta ang kanilang mga galit laban sa mga kurakot sa ating bayan. Ito ay anuman ang mga nangyayari ngayon sa atin, ito ay kastigo. This is really a castigo to us, to all of us, to our country, to our leaders, na dapat ilagay nila sa tama ang pondo at magtrabaho sila ng tapat. So yun lamang po mga kababayan, maraming salamat. Ang oras ko dito ay 10:18 ng gabi. So hindi pa ako tapos, ayan o, nag-yogurt ako. At naka-uniform pa kasi katatapos ko lang din mag-duty. Hindi muna ako nagbihis. Humarap agad ako sa computer. Maraming thank you. See you on our next video. Bye!